Magandang hapon sa inyong lahat, sa mga viewers, listeners. My name is Paulo Havellana. I am a blind inspirational speaker. I am a blind motivational speaker. And I am your host. Welcome to I Am Possible by Makikiraan Lang Po. I do this every Mondays, 1 to 2 p.m. Thank you sa lahat ng mga listeners, viewers na nakatutok ngayon sa Makikiraan Lang Po, I Am Possible. Bago tayo mag-start, bagong episode tayo ngayon. Napakaganda ng episode natin today. So, lahat kayo, just stick around. Marami kayong matututunan. Inspiring story again ang pag-uusapan natin sa special guest natin today. Pero bago tayo mag-start, shout out muna tayo. Shout out kay Chief ng Francisco Motors Corporation, kay Chief Elmer Francisco. Magandang hapon, sir. Kay Sir Adrian. Good afternoon, Sir Adrian, sa ating technical director. Siyempre, kay Mr. Makikiraan Lang Po, kay Sir John V. Javier, sa aking mentor. Maraming salamat, Sir John V. Kay Ma'am Janine Cruz ng mga kwento ni Janine. Magandang hapon. Sa aking pinakamamahal na asawa, si Bia. Magandang hapon sa iyo, Bia. Love you. Sa aking anak, kay Sage, shout out. Kay Tessie, kay MJ, kay Mother, kay Tessie, kay MJ na nag-a-assist din sa amin now. Magandang hapon sa inyo lahat. Sa lahat ng mga listeners now, good afternoon. Kay Mama Grace, Papa Ronnie, kay Isa sa States, Tito Ricky, kung sino man sa lahat na nakikinig sa inyo. Maraming salamat sa patuloy yung pagtutok sa I Am Possible by Makikiraan Lang Po. Bago tayo mag-start, bago ko tawagin yung guest natin, panoorin nyo muna. Let's watch this video. Play the intro. Shock ni Bench Cruz, may saa man nagkanta, ito'y Baguio City. Hilig ko talaga ti agkanta, manipod pa'y kinaubing ko. Iso nga daytoy ti pinilik nga profesyon, tapno maipakita kadagiti tao, no anya daytoy nga talento. Saan nga nalaka ti agbalin nga managkanta, sa kasapulan ti rabii ket nariing ka. Ititurog ko ket agsapa, iso nga numaminsan gapu ti bannugo, kay kayat kon ti maturog ngimangan. May nga aldaw kabayatan nga agrubrubatak mapan nga agtrabaho, agkakabsutak. Nariing ti kapanunutak nga kasapulan nga manganen iti husto. Liklikan iti bisyo ken ag-ehersisyo kagidan iti pag-inom iti agas. Pimintas iti rigna, kalpasan iti sumagmano abulan. Ingiddan ko pa iti iminom iti MX3 capsule. Nuidi, alas 10 pay lang iti rabii, agkapkapsutakon. Tata, natipgerakon nga atakter ijay yung tablado. Uray na bayag nga oras saan lang dito'y Baguio, no diket uray pay balasiw taaw. Naibalansek payen iti oras ko para iti pamilya. Tuwa at awenen nakastoy iti ar-aramidak nga nasalun at apanagbiag. Po ti parabor ni Apo Diyos, rimuar ti konsulta iti doktor. May sakon nga cancer survivor para kanyak MX3 iti naragsak asan niwing iti biag ko. Yun. So yun po, yun ang special guest natin today. Ang title ng episode natin today is He can survive. He can survive. So, doon pa lang sa title, malalaman niyo ng story ng buhay ng special guest natin. He is a cancer survivor. So, miracles do happen. So, ngayon maririnig niyo na walang imposible. So, pwedeng gumaling, pwedeng magkaroon ng miracles na mangyari sa buhay natin. So, mapapakinggan natin ang story ng guest natin today. He can survive. So, doon sa mga dumadaan sa mga matinding pagsubok today because of the pandemic, kung dumadaan kayo sa mga problems financially, dumadaan kayo sa matinding problems sa sakit, sa mga family problems, ngayon pakinggan niyo yung story ng guest natin na whatever happens sa buhay niya ngayon, na nakita niya na miracles really do happen with God. Really, nothing is impossible. So yun, hintayin lang natin yung guest natin. So bago tayo mag-start, gusto ko lang magpasalamat sa mga taong tumutulong sa show na to. Pero first, gusto kong pasalamatan ng Pink Toolbox. Yan. Sa mga tumutulong sa show na to, Pink Toolbox. Yan. Kung may mga party needs kayo, mga special occasions, birthdays, gusto niyo magpagawa ng mga events, small gatherings, intimate weddings, yan, dyan. Sa Pink Toolbox, napakagaling ng event coordinator na yan. Pwede niyong kontakin yung
yung event coordinator sa Pink Toolbox, si Bia Havellana, 0927-1818-337. So yun, mention ko rin ang JC Premier. Maraming salamat sa JC Premier. Sa mga interested magkaroon ng sariling negosyo, online franchising at a very minimal cost. Yun, pwede nyo i-check ang JC Worldwide Franchising, mga Siomai King, Burger Factory, mga Noodle House, Potato King yan. Pwede kayong mag-franchise at a very minimal cost. Lifetime business nyo na yan. Shoutout din sa Team Beyond Limits and Tropang Sagana, Sir Lem. Magandang hapon sa inyong lahat sa Tropang Sagana. Ayun. So Sun Life, maraming salamat sa Sun Life, sa insurance company Sun Life, sa Kakaloka Deli, Kakaloka Products. Yan, meron din tayong mga nagsusupport sa program na to. Tapos sa mga interested, mga naghahanap ng inspirational, motivational speaker for their teams, for their groups, organization, companies, corporations, don't hesitate sa schools. Pwede nyo kaming kontakin again sa 0927-1818-337. Pwede tayo mag-usap, pwede kayo mag-comment sa page ng Paulo Havellana. Pwede kayo mag-leave ng comment sa Paulo Havellana page para sa mga speaking engagements. We are open para sa mga needs nyo for motivational, inspirational talks na kailangan nyo po. So yun, tuloy lang natin yung habang while waiting, baka medyo na-delay lang yung guest natin today. Standby lang po tayo while waiting for our guest. So yun, every Mondays ginagawa po namin ito 1 to 2 p.m. Every Monday nagdadala po kami, nag-invite kami ng mga guests na from different walks of life. So makakarinig kayo ng different stories, mga inspirational stories. Hindi lang po story ng buhay ko, but more importantly, makarinig po tayo ng mga iba-ibang storya ng mga ordinaryong tao na kumilos, kinulusan ng Diyos ang buhay nila para mabago, maging inspirasyon sa maraming tao. Kaya yun ang mga kinukuha nating mga guest now sa show na to ng I Am Possible by Makikiraan lang po. Naghahanap tayo ng mga tao may mga special story, mga ordinary people pero kinulusan ng Diyos at naging extraordinary ang mga kwento ng buhay nila. So, yun, babang iniintay natin. So, tuloy-tuloy lang tayo dito sa I Am Possible by Makikiraan lang po. So, kung meron kayong mga kilalang tao na may mga stories na pwedeng ma-share sa ibang tao, just feel free to comment dito sa Elmer Francisco sa by Makikiraan lang po or sa Paulo Havellana page. Ulitin ko po, ang page ko po is Paulo, P-A-O-L-O, Havellana, J-A-V-E-L-L-A-N-A, Paulo Havellana. Pwede kayo mag-leave ng comment, mag-react, mag-comment doon sa page na yan. So kami po, nagko-compile kami ng mga videos para soon makagawa rin tayo ng YouTube channel para doon sa mga gusto makapanood, hindi nakaabot sa show natin, pwede niyo po siya mabalikan through our YouTube channel. So konting story. Ngayon po, November 2, sobrang special po ng date na to sa akin. November 2 kasi 3 years ago, 2018, 2 years ago, 2018. Ito, November 2, sobrang special. Ito yung day na nag-propose ako sa ex-girlfriend ko. Siyempre, girlfriend ko pa lang siya noon. Ngayon, wife ko na. November 2 ang date na yun. November 2, 2018. Nag-propose ako sa kanya. Then, after how many days lang lumipas, November 15, yon. Kinasal kami nagkaroon kami ng civil wedding, November 15. So, sobrang memorable, sobrang special ng November 2 na date sa amin. Galing, no? Pagkatapos ng undas, nag-propose kagad ako. After ng patay, nabuhay na muli ang buhay pag-ibig ng isang Paulo Havellana dahil sa misis ko, si Bia Havellana. So, yun, okay. Bago natin ituloy, siguro mag-commercial break muna tayo. Commercial break muna tayo. Magandang araw sa lahat. Nagpupugay at nagpapasalamat ang EFI Jeepney Station sa pangunguna po ni EFI Chairman Elmer Francisco, sa lahat po ng ating mga frontliners na nagtataya ng kanilang buhay, sumusong sa panganib sa araw-araw para po mailigtas ang buong pamilya ng Pilipino. Kaya ipagdasal po natin sila sa araw-araw nilang pagkilos
Ito po inyong kaibigan, ang broadcaster ng bayan, host ng programang Kasama Ka Kaibigan, Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. Sa ating mga healthcare workers, social workers, grocery store workers, retail employees, restaurant staff, delivery drivers, postal workers, pulis, bumbero at militar, ang ating mga guro, utility workers at mga sugar heroes. Ramdam ko ang inyong sakripisyo. Nakaka-relate po ako sa pangungulila nyo sa inyong mga mahal sa buhay. Nagsisikip ang damdamin ko pag nakikita ko kayong nagdi-distant hug o humahalik sa ating mga bunsuan sa pagitan ng salamin pagkatapos ng mahabang pagkakawalay sa ating pamilya. Ang mga staff po ng Elmer Francisco Industries Radio Station at ang programang Kaunting Kaalaman Pang-agham ay sumasaludo sa inyo. Pinagdarasal po namin ang inyong kaligtasan, magandang kalusugan, malawak at mahaba pang pangunawa. Muli po, ito po ang inyong radio broadcaster Ian D. Capistrano ng programang Kaunting Kaalaman Pang-agham tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Nagpupugay po at sumasaludo sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Welcome back sa Impossible by Makikiraan lang po. Yun po, medyo nagkakaroon lang po ng technical problem sa ata po sa side, sa signal, sa internet connection ng guest natin kay Sir Benj Cruz. Anyway, bago po natin pagpatuloy, siguro i-promote ko na lang yung next episode natin sa November 9. Meron tayong special guest ulit on November 9. So same time, Monday 1 to 2 p.m. Ang next guest po natin, ang title po ng show natin next Monday is From Nursing to Housing, Director Scott. Bakit po? Siya po ay dating nursing graduate, nag-practice din po for 1-2 years lang ng nursing. Then after po noon, na-involve po siya sa real estate. Ngayon po, isa na po siyang sales director sa pinakamalaking real estate developer sa buong Philippines. Maririnig niyo po yung story ng taong ito. What's my point? Bakit po from nursing to housing? It means po, hindi lahat po ng linya nyo, doon po kayo dadalhin ng inyong destiny. Kagaya po ng guest natin by next week. Nursing po siya, pero saan po siya bumagsak? Sa housing. Ngayon po, isa siyang sales director. So, napaka-inspiring story po doon. So, yun po, wag niyo pong kalilimutang subaybay lagi. Subaybayan lagi po ang mga shows natin every Mondays. Marami pong salamat sa lahat na laging tumututok para sa Impossible by Makikiraan lang po. Especially sa Tropang Sagana, sa grupo ni Sir Lem Lumehok. Maraming salamat sa inyo lahat sa patuloy na pag-support. So, ayun po. Okay. So in 30 seconds magsa-start na po tayo. Andiyan na po yung special guest natin na much awaited guest na sobrang inspiring po ng story ng taong ito. Mamaya po marinig nyo. Ano po siya? Stage actor, singer, performer. Napakaraming awards na po ang natanggap na tong tao. Hindi lang po locally. Hindi lang po dito sa lugar namin sa Baguio, bakit sa national awards din po nakatanggap na po siya. Nakaikot na rin po siya sa iba-ibang mundo, iba-ibang parte ng mundo po, iba-ibang lugar sa buong mundo. So napakarami pong experience na rin po siya, isa rin po siyang entrepreneur. So mamaya po in a couple of seconds maririnig na po natin ang storya ng ating special guest.
So yun, please stand by sa mga viewers, listeners. Thank you for patiently waiting sa ating show. Thank you so much sa inyong lahat, sa lahat na nakikinig. Shout out din kay Zoe, sa parents ni Zoe, kasi ng anak ko. Andito siya ngayon, nagbabakasyon. So, yun. Come here, pakita kayo. Bilis. Come here. Hello! Don't shout. Say hello. Wave. Hello. Zoe, wave ka. Say hello to your mommy. Go. Hi, mommy. So, yun. Hintayin lang natin. Papasok na ang ating guest, si Sir Benj Cruz. So, yun. Every Mondays, basta kung meron kayong alam na mga inspiring stories, feel free na mag-comment. Then check natin kung pwede nating silang isalang sa I Am Possible, sa Makikiraan Lang po. Yan. Maraming salamat ulit, Sir Adrian, sa patuloy mong pag-assist sa Makikiraan Lang po. Thank you so much. Okay, Sir John V, maraming salamat, Sir John V, sa mga pagtuturo mo sa amin dito sa Makikiraan Lang po, sa pagtitiwala na binibigay mo sa programang ito. So, yun. Bago tayo mag-start, siguro i-play natin ulit yung intro ni Sir Benj. I-play natin bago ko tawagan, paki-play na lang ulit yung intro ni Sir Benj. Shock ni Benj Cruz, may saa man nagkanta, ito'y Baguio City. Hilig ko talaga ti agkanta, manipud pa'y kinaubing ko. Iso nga daytoy ti pinilik nga profesyon, tapno maipakita kadagiti tao, no anya daytoy nga talento. Saan nga nalaka ti agbalin nga managkanta, sa kasapulan ti rabii ket nariing ka. Ititurog ko ket agsapa, iso nga numaminsan gapu ti bannugo, kay kayat kon ti maturog ngimangan. May nga aldaw kabayatan nga agrubwatak mapan nga agtrabaho, agkakabsutak. Nariing ti kapanunutak nga kasapulan nga manganan iti husto. Liklikan iti bisyo ken ag-ehersisyo kagidan iti pag-inom iti agas. Pimintas iti rigna, kalpasan iti sumagmano abulat. Ingiddan ko pa iti iminom iti MX3 capsule. No idi, alas 10 pay lang iti rabii, agkapkapsutakon. Tata, natipgerakon nga atakter ijay yung tablado. Uray na bayag nga oras saan lang dito'y Baguio, no diket uray pay balasiw taaw. Naibalansek payen iti oras ko para iti pamilya. Tuwa at awene nakastoy iti ar-aramidak nga nasalun at apanagbiag. Gapo ti parabor ni Apo Diyos, rimwar ti konsulta iti doktor. May sakon nga cancer survivor para kanyak MX3 iti naragsak asan niwing iti biag ko. Yun. Okay, maraming salamat. Andyan na ba si Sir Benj? So, yun, siguro, habang inintay, gusto ko muna i-discuss siguro sa inyo while waiting for Sir Benj. Magbigay na lang ako ng konting mga inspirational talk for our listeners while waiting for our special guest. Siguro gusto ko i-discuss sa inyo ngayon, maraming mga nangyayari sa buhay natin ngayon, especially this pandemic, na parang feeling natin, mga nakikinig ngayon sa atin, feeling natin parang walang nangyayari sa buhay natin, hindi natin alam paano tayo mag-move forward, mag-advance sa buhay natin because of this pandemic that hit us since March of this year. Na parang ang daming tao na wala ng trabaho, maraming negosyong bumagsak. So parang paano tayo makakabawing muli? So maraming tao siguro ngayon lugmok, depressed sa buhay nila, na parang lahat ng savings na ubos because of this pandemic for how many months, walang pumapasok na income. Siguro right now, I just want to discuss siguro sa inyo. There are 4 reasons, 4 na rason. Bakit walang nangyayari? There are 4 reasons why we are stuck in life. So yun muna ang gusto kong i-discuss sa inyo. 4 reasons why we are stuck in life. Bakit walang nangyayari sa buhay natin? Bakit hindi tayo makapag-move on, makapag-advance, makapag-forward sa buhay natin? 4 reasons, okay? First reason why we are stuck in life, sa mga listeners, sa mga viewers right now. First reason why we are stuck in life, madali lang po ito tandaan. Madali lang itong tandaan. 4 na letters silang ito. First C, ang first reason why we are stuck in life is condition. So, ano yung first reason? Condition. Explain ko lang po sa inyo ang ibig sabihin ng condition. Anong condition? Meron pong experiment na ginawa ang mga scientists. Bibigay ko po ang meaning ng condition sa isang analogy po.
sa isang experiment ginawa po years ago. Experiment ginawa po abroad. May isang malaking aquarium po. Pamilyar na mo po kayo siguro lahat sa aquarium. So isang malaking aquarium, isang malaking galon, isang malaking aquarium po. Punong-puno ng tubig. Anong ginawa po ng mga scientists? Pinunuan po ng laman ng tubig. Tapos nilagyan po ng mga isda, maliliit na isda yung aquarium na yon. So after how many days po, nilagyan po ng mga scientists ng piranha yung loob ng aquarium na yon. Ano ang piranha? Pamilyar naman po tayong lahat sa piranha. Ang piranha walang ginagawa yan ng kumain. Yun lang po, ginawa yan para kumain. Even tao, kakainin yan. So definitely sa loob ng aquarium po, kinakain ng mga piranha. Yung mga maliliit na isda. Then nauubos yung isda, refill ulit ng maliliit na isda yung mga scientists. Then kakainin, uubusin. Then after 1 week po, mga listeners, nilagyan ng mga scientists ng clear glass divider sa gitna ng aquarium. Hinarangan po yung gitna. So sa kabilang side, yung maliliit na isda. Sa kabilang side, yung mga piranha. So ano nangyari po? Nakita ng mga scientists, dumidiretso para kainin ng mga piranha yung mga maliliit na isda. Dahil merong clear glass divider, ano nangyari? Bumabangga. Pam! 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 Nauuntog yung mga piranha. Unti-unti nagkakabukol. Just imagine, nagkakabukol, dumudugo yung ulo. Gawin natin mas magandang analogy natin. Unti-unti nagdudugo, nagkakaroon na ng bandage, napipilayan, nasusugatan na po yung mga piranha. So sa isang namamatay yung mga piranha, dahil hindi sila nakakakain, dahil may harang po. After 1 week, anong ginawa ng mga scientists? Tinanggal nila yung clear gas divider. Andiyan na? Ayun po. So anyway, yung story ko po, itutuloy natin yan. Bibitinin ko muna po kayo doon sa 4 reasons why we're stuck. Andito na po yung ating special guest. Naayos na po on his side yung mga technical difficulties po. Anyway, gusto ko na pong ipakilala sa inyo without further ado, our special guest, Sir Benj Cruz. Hello everybody. Kamusta po? Magandang hapon, Sir Benj. Magandang hapon. Magandang hapon din. Kamusta? Okay lang po. Ito po, dito, nagkwekwentuhan lang kami ng mga listeners while waiting for you. Kamusta po? Mabuti naman. Pasensya na. Medyo mahina yung line ko kanina. But okay lang. It's now. Thank you. Yes po. Okay lang po. Yun. Ang importante na andito kayo ngayon sa I Am Possible by Makikiraan lang po. Hello po sa mga fans. Bati muna kayo. Ayun, magandang hapon po sa inyo lahat at welcome po sa mga fans ni Paulo sa I Am Possible. And it's my honor to be in your show. And maraming salamat po sa pag-invite sa akin. Thank you. Yun po. It's our privilege, Sir Benj, na ma-invite kayo. Kagaya ng title po natin, He Can Survive. So from the title itself, malalaman ng mga viewers natin yung story ng buhay niyo po. Kanina po, plinay namin, Sir Benj, yung intro nyo sa MX3. Ang galing. Grabe po. Ang ganda ng intro nyo po. Salamat naman, sir. Pero hindi ko po siya naintindihan kasi hindi po ako nakakaintindi ng Ilocano. Pero ang ganda. Parang napakaganda. Baka pwede nyo pong ipaliwanag, i-explain i-translate sa mga viewers natin yung endorsement nyo ng MX3 bago tayo magkwentuhan ng buhay nyo po. Yes. So far, ang main point nun is to stay healthy and to stay positive in life. Na whatever na darating sa buhay ninyo, do not lose hope and always believe that miracles happen. Sa video naman na yun is pinapakita lang yung lifestyle ko dati. Kasi dati akong full-time singer and then yun, sa pag-aabuso ng katawan, syempre, bata-bata pa tayo dati, naabuso natin yung katawan natin. Hindi natin alam na everyday na pag-inom natin, paninigarilyo natin, nababawasan yung health natin. Tsaka puyat, yan, nababawasan yung health natin. Yeah. Yun. Lifestyle. Bata pa rin naman kay Sir Benj hanggang ngayon. Nagpupumilit na bumata. So yun, nabanggit po yung lifestyle sa full-time singer, ganun. Baka pwede po, gusto naming marinig yung story niyo po. Baka pwede kayo magbigay ng konting background ng buhay niyo po. Yes, bata pa lang ako, I was never a good singer. Actually, ako yung pinaka-last sa mga singers sa mga kaklase ko because I grew up in Aurora Hill.
Ayan. Tapos every time na magkakaroon ng program, sasabihin ng teacher, sinong kakanta, sinong kakanta. Ako yung pinakalas na natatawagin kasi I'm the least best singer. Oo. Tapos sinabi ko sa sarili ko na I will learn how to sing. Okay. Unfortunately, doon na ako mag-aral. Tapos I told my parents, support ng parents ko, na I wanted to sing. Tapos pinag-voice lesson nila ako, pinag-theater acting nila ako. Then until slowly, I've learned the craft of singing. When I was young as well, kaya I had this husky voice. Back in Aurora Hill and in Brookside, nagtitinda ako ng pandesal. So sumisigaw ako ng hot pandesal dati. Hanggang sa nabasag yung boses ko. So hindi na siya sa choir, hindi siya ganun ka-accepted kasi nga medyo husky na yung boses ko. Tapos yun, I thought that it was the end of my singing. So pinabayaan ko yung pagkakanta until someone found out that there's in every uniqueness po, there's a specialty sa atin. Yan. Wag tayong ang lesson ko dun is wag tayong gumaya o pumarehas sa iba because yung uniqueness natin, yun po yung magpapa-stand out sa atin. So yun. May audition sa Metro Manila na sa isang recording label to sing a song ni Rod Stewart. Tapos sabi ko, sige, it's worth trying. And then from there, nakuha naman ako. Mga 20 kaming nag-audition for that. Mga artists din sa Manila. So, sa awa ng Diyos, yung taga Baguio ang nakuha nila. So yun, doon nag-umpisa yung career ko. Galing. So, mabalikan lang natin, Sir Bench, yung nakwento nyo nung kabataan nyo sa Aurora Hill, Brookside, sa Baguio City. Ang mga cruise ba nyo is Baguio talaga? Yes. My cruise is from Baguio. Yes. Oo. So, sa family nyo, kayo lang ang kumakanta o may iba pa na singers din sa family? That is a funny question na every time na maalala ko. One time I had an interview, media interview. Tinanong yung pamangkin ko. Sabi niya, sino pa bang kumakanta sa inyo? Same as your question, Paulo. Sir Paulo. Yes, sabi ng pamangkin ko, ewan ko ba, tito ko lang ang kumakanta. Yun ang sagot nila. So, ako lang ang kumakanta sa amin. Sabagay, sa story nyo kasi, dinevelop nyo, hinone nyo yung craft nyo eh. Yes. From being the least na tatawagin sa school, so parang naging challenge sa inyo yun na i-develop. Oo, Paulo. As in, literally, binabato ako ng mga kaklase ko. Umalis ka na dyan. Parang parang kung babalikan natin, parang imposible yung kwento niyo na kayo yung huling-huling tatawagin sa ganda ng boses niyo, sir. Hindi, totoo. Ako yung boses lagare. Kasi nga husky ako. Sa kakasigaw ko ng madaling araw. Doon, sir, Brookside. Balikan ko lang yung nagtitinda kayo ng hot pandesal. Yes. Mga panahon na yun. Ano yun? Choice nyo yun? O talagang gusto nyong tumulong sa parents nyo ng mga panahon na yun? Kasi yung mga brothers ko nagtitinda ng pandesal, tapos inggit na inggit ako, ang laki ng baon nila. Kasi dati yung piso, yung dos, malaki na yun eh. Malaki na, yes. Yung dos ata nun, papel pa yun. Ay, oo. Alam mo yan. Oo, nabutan ko yun, sir. Papel pa yun. Tapos, ang regular na baon ko lang is 25 centavos. Tapos yung mga brothers ko nakakapiso. So, ginaya ko sila. Nagbenta ako ng pandesal. So, yan, bata pa lang kayo talagang hardworking na. Oo din. Oo. Nabanggit ko kasi kanina, Sir Bench, bago kayo nakapasok, na rin, apart sa singer, sa artist, rin kayo, entrepreneur. So, bata pa lang pala, may touch na kayo ng pagiging entrepreneur. Ang tawag doon, maparaan, brother. Maparaan. Diskarte. Oo, diskarte. Nag-umpisa yan nung pandemic kasi full-time singer nga ako ngayon. Kakagaling ko ng ibang bansa. Kakagaling ko ng ibang bansa. Nagkasakit nga ako, di ba? So, anong bansa kayo galing, sir? Ang last na biyahe ko was Malaysia. Sige. Oo, sa Malaysia, doon din ako nagkasakit. Doon ako inabutan ng cancer na stage 2 pancreatic cancer. And then pancreatic, okay. Oo, brother, sobrang gumuho yung buhay ko noon. Tapos yes, oo. Pag may cancer ka kasi yung mga immune system mo, yung internal system mo, talagang bababa.
babagsak. Yes. Oo. Yes. Wala yung photo ngayon. I'll show you the photo if I can. Mm-mm. Tapos, Mm-mm. unti-unti na lang akong pumapayat. Parang, hindi naman unti-unti, parang ang bilis kong pumayat. Bumagsak talaga kagad ang katawan. Tapos yung color ko parang punong kahoy. Yung Ganun na. brown. Oo, Mm-mm. dark brown. Tapos, my manager there, yung Malaysian manager ko said like, you have to check yourself. Sabi ganon, something is wrong with you. Sabi ganon, and we will help you. Sabi naman ng mga kaibigan nating mga Muslim doon, yung manager ko kasi Muslim. And then, Yes. sabi niya, then nagpa-check up kami. All the checkup, I had my CT scan, I had ultrasound, I had basta lahat ng checkup. And then they found out that there's a tumor in the head of my pancreas. Okay. So the tumor is 5.1 cm. So ang laki na. Malaki na, oo. Malaki Almost na. 2 inches. 2 inches. Yes, and it's rapidly growing. Wow, bilis. Oo, yung tumor ko. And then kinausap ako ng doctor. Sabi niya sa parang may family kasi ako doon, mga friends ko. Sabi niya, can you stay outside? Sabi ganun, we just have to talk to Bench, your artist. Tapos, yun. Nag-one-on-one kami. My doctor there was Dr. Ranjit of Malayo Hospital. Yan, Okay. Malaysian University Hospital. And he said to me that, Benjamin, you have to brace yourself. Sabi nila, sa mga results mo, we found a tumor that is rapidly growing. And you are very lucky to have 6 months to live. Wow. Tinaningan na kayo, sir, 6 months. Oo, tinaningan ako. Pero hindi ako yung parang pelikula na, ano ka? Diyos? Sino ka para magsabi? Sino ka para magsabi? Hindi ako ganun. Hindi ako nag-ala Christopher De Leon na mga ganun, yes. No, I wasn't like that. I'm always a positive person. Okay. And I look at things, sabi nga ni Catriona Gray na, I look at things at a silver lining palagi. Wow, galing. There is something good or there's just a test happening to me. May reason. I cried. Pero to be honest, Paolo, I cried because there's only 6 months. Ang inisip ko, how will I spend the rest of my 6 months? Sabi ko sa sarili ko. Tapos, inisip ko na, parang ang bilis ng flashback, ang bilis ng ng fast forward ng utak ko. O sige, uuwi ako, I will meet all my friends, I will be just the happy Bench that they know. No one will know that I have cancer. Wow. So, ganun ang nasa utak ko. Tapos, after, yun yung nasa mindset ko. Tapos, after crying for about 5 to 10 minutes, the doctor just let me cry. And then sabi niya sa akin, tingin lang sa akin, nakatingin lang. He didn't hold my hands, walang comfort. And sabi ko, doctor, what can I do to heal myself? Okay. Yun ang sabi ko sa kanya. Then sabi niya, we can try different things. Yes. Sabi sa akin, we can do operation, Whipple's operation pa pag pancreatic, daming hahatiin. Or we can do therapy. Sabi niya gano'n sa akin. So, different therapy. We have chemo, we have radiation, and we have the phytotherapy. They have a new test ngayon sa mga cancer victims doon. So, I went through the untraditional healing. Okay. So, hindi ako nagpa-opera. I took all the therapy. And I went there sa Malaysia Hospital. I was alone, Paolo. I never told anybody that I was sick. Even your family? Wala? No, not yet. Not yet. Hindi ko pa sinasabi sa kanila. Siguro mga 1 to 2 months akong nagpapagamot na mag-isa lang ako sa Malaysia. So from my how do I say, apartment or condominium, I go straight, I take a grab car going to the University of Malaya Hospital, healing, tapos University of Malaya Hospital. Yun lang yung ginagawa ko for 2 months. Okay. For 2 months. Tapos, it's not working. The treatment was not working. I was getting thinner. I was, because of the chemotherapy, my hair was falling. Ang ganda-ganda pa naman ng buhok niyo, Sir Ben. As in, nagkalbo ko. Doon ako nag-start, nag-depress, brother. Yung when you lose your the precious things that you have, when you lose it,
then you will realize that Yung I value niya. realized that I was sick. Yes, Hindi ko na yes, kaya. yes. I cannot hide it anymore. Mm-mm-mm. Then I opened myself to my family. And yun yung pinaka fear ko, Paulo. When I opened myself to my family is yung spirit nila babagsak. Correct. Because I was always a fourth runner sa pagdating sa spirit, pagdating sa joy. Ako yung inaatahan nila, yung positiveness. But that time, I broke down and asked help to my family na. Yes. Sabi ko, I needed your prayers. And I am sick and I have cancer and I am fighting. I am fighting hard for this ailment. Then after that, they cried. Yun yung pinakamasakit sa akin. Kaya ko mag-isa eh. Pero yung family mo na iiyak, ang hirap. Correct. Yun yung mas masakit. Sige lang, sir. Okay lang po. Para yung mga, sabi ko kasi kanina, sir, yung story niyo makaka-relate yung mga tao ngayon na dumadaan sa mga matinding problems eh. Na na pwedeng miracles do happen. They do. Like your case. Question ko, Sir Benj, yung time na nakita nyo, kayo kasi kaya nyo eh, on your own, kaya nyong i-handle eh. So yung nakita nyo yung family nyo na broke down na, umiyak na, yung pain nyo, not for yourself, not you being sick, the pain is more doon sa family nyo na nasasaktan sila na nakikita kayong may sakit. Tama po ba? Yes, very true. The hardest thing... Yes. Sige po. Yes, go ahead. Yeah. Ang question ko, umabot na ba kayo sa point nung time na nakita niyo yung family niyo, yung parents niyo na, siguro especially yung mom niyo na umiiyak na, yung anak niya may sakit, dumating din ba kayo sa point na kinwestiyon niyo si Lord, si God na bakit sa inyo nangyari ito? Bakit kayo ang nagkaroon ng sakit? To be honest, yes. Because I was a good son. And I was a good provider to my family. Correct. Then, bakit ako? Bakit hindi na lang si... Ayoko mag-name drop. Yeah. Okay, that's a joke. Yung may utang sa inyo. Yung mga ganun. Hindi, lahat naman may bayad. Okay lang yan. Sabi ko, why me? Siguro sa lahat ng kakasakit ngayon, they asked, why me? Yes. Tapos, I prayed hard. Ang sabi sa akin, Lord, because you can. Wow, galing. Yeah, because you Kaya can. mo. Sabi ni Lord sa akin, because you can. Yes. Then I hold on to that promise that I can survive the cancer. Yes. I just have to be obedient with my doctor. I just have to be obedient with my treatments. And I just have to be obedient to God. Correct. So, kaya. And then, when I say, Sir Paulo, when I say miracles do happen, hindi yun yung miracle is not given to you immediately. You work for miracles. People around you work for miracles. When I said miracles do happen, I prayed, kasi nag-post ako sa social media ng isang photo ko lang that I am battling with cancer. Alam mo yung friends natin sa Facebook, kilala ko o hindi, mga taong nakantahan ko, na-inspire ko before, they came together and believe me, Paulo, I didn't spend any single centavo sa treatment ko. Yun po, miracle na yun. Yun yung pinakamagandang miracle na nangyari sa journey ko having a cancer. And I said that hindi ko ipapawalang bahala yung tulong na binigay sa akin ng mga kaibigan natin. I will fight, sabi ko. So, basically, Sir Benj, yung pagkakaroon nyo ng cancer sa Malaysia, yun po yung lowest point na ba ng buhay na dinaanan nyo sa buhay nyo? Not really. Okay. Meron pa, may mas low pa doon, Sir Benj. Oo. Sabi ko sa'yo, may pagkapusa ako eh. kung okay lang, kung gusto nyo i-share, kung pwede nyo i-share, sige po. Go ahead, Sir Ben. It's okay. It's open to everybody. Back in 2014, I was on my way on a show sa Dainties sa Session Road. Okay. Then I
I was receiving messages na we will get money if you're not going to give us money, we will kill you, stuff like that. And I thought it was just like parang ano lang siya, parang joke lang. Prank lang. Pero nagkatotoo. In 2014 na hold up ako. Two guys. Tapos nakipag-away ako. May baril sila. In short, na baril ako. Okay. Yeah, I was shot many times. There were 7 gunshots, and 7. There were like 6. There were like about nakuhang basyo na 7 sa kotse ko. Tapos basyo ng bala. Tapos 3 was found in my body. Wow. Yes. Natanggal po yung 3. Oo, natanggal naman, and yun yung mahirap sa akin kasi it's the first na pinakagrabe na nangyari sa akin. And yun din, akala ko because of the fear, yun yung kalaban ko dati, yung fear na ayoko nang lumabas, ayoko nang kumanta, ayoko nang humarap sa tao. That was the fear na nilabanan ko for many years. That's why I went back. I went to abroad to heal myself emotionally. So, trauma ang nangyari sa inyo, Sir Benj? Yes, because hindi ako nag-debriefing dito sa Pilipinas. I was supposed to meet a psychologist for debriefing na sa nangyari sa akin. I didn't have the chance to do that because I was so afraid to stay in the Philippines anymore. Grabe. So, dalawa na yun. Yung first nauna tong yung incident sa shooting incident before nung cancer, na nagkaroon kayo ng cancer. Yes. So, dalawa na po yun. Yung first, yung second chance in life, yung sa shooting incident. Definitely second chance in life yun eh. Yes. Tapos yung sa cancer nyo naman po, yung pancreatic cancer sa Malaysia, that's miracle. Yung surviving that cancer. Tama? Yes, Paolo. So, out of the 9 lives, may 2 na po na natanggal. So, may 7 pa kayong buhay na natitira. Paolo, ayoko lang gamitin. Hindi, grabe no? Parang kung titingnan nyo, yung fear na sinasabi nyo yung trauma, talagang in-overcome nyo. Lahat po ba yan? Question from Sir Benj, gaano kalalim po ang faith nyo para to truly overcome yung trauma and fear from that shooting incident? And right after the shooting incident, after how many years, then cancer naman na dumating sa inyo. Yes. Ano po ang faith? Pwede nyo po bang explain sa atin, sa mga viewers natin, how deep is your faith? Para ma-overcome niyo po lahat yan? Growing up, kasi when I was in high school, I received my faith from my church, which I belonged in Victory Christian Fellowship. Okay. And I was indoctrinated that if you are doing the right thing, if you are doing good, and if you have our Jesus Christ in our lives, nothing is impossible. I'm not being religious. I'm not being holy. But it's your faith that will move mountain. Yes. Kapag sinabi ko nung nabaril ako, I will not die because God is with me. I will not die because my family, inaasahan nila ako. I will survive. Yeah. I will survive. And yung itatatak mo sa sarili mo, your mind will control your body. Believe me, your mind, positiveness will control yourself to a positive, what do you call this? To a outcome, to a positive outcome. If you think negative, I will die, I will die, I will die, you will die. Definitely, yes. Yeah, correct, diba? correct. Yeah. Correct. So, yun po, yung parang siguro, ang gusto ko lang malaman sa inyo, Sir Benj, after nyo po na, so right now po ba, totally cured na kayo from the cancer? I am remission for almost 3 years now. Yes. And my doctor says that I'm doing well. But I still have to wait for another 2 years before totally cleared na ako. But so far, I'm doing well. My health is back. And yes, I feel like I was before. So, back in singing na rin? Yes, I'm back in singing. Yes. Sa mga viewers po ng I'm Possible by Makikiraan lang po, si Sir Benj po, nung wedding namin, Christian wedding namin ng wife ko, si Sir Benj siya ang nag-intro sa amin sa wedding namin. Grabing sobrang thankful kami ng wife ko ni Bia
Sobrang thank you, Sir Benj, doon sa pagkanta nyo sa wedding namin. Ang galing. Yung, It is talaga, it is my honor to be singing in your wedding because your story is also inspiring, Paulo. Yeah. I really admire your story, and a lot of people knows that you are one of the strongest people staying in Baguio, or not in the Philippines, but here in Baguio. And I love being with people who are positive and strong and willful as well. Correct. Sinasabi ko nga, Sir Benj, mag-iisip ka na nga lang negative pa. Di ba? Pwede namang positive na lang eh. Di ba? Yes. parang meron po yung meron din akong tinuturo din kasi para bago natin ma-receive yung bago ko ipasa sa inyo, sir, yung mic. Meron akong sinishare sa every time I speak, I talk. Parang before natin ma-receive yung blessings, like sa inyo, Sir Benj, bago nyo na-receive yung healing, speak the healing, see the healing, then you will receive the healing. Yes, so again, see the healing, speak the healing, then you will receive the healing. What you did, Sir Benj, inisip mo ng inisip. Seeing is not sa eyes, but sa thoughts, sa subconscious mind. Every day, every moment, iniisip mo yung healing. Then you speak healing, you affirm healing. Then what happened? You receive the healing. You receive the healing. Diba? Bakit maraming tao, ang comparison ko dyan, Sir Benj, bakit maraming tao sa mga slum area, sa mga informal settlers, ang daming mahihirap, hanggang ngayon, mahihirap sila. Bakit? They always think poverty, they speak poverty, ano natatanggap nila? Poverty. Kahirapan, sickness na natatanggap. Kaya ako, sobrang happy, sobrang privileged din ako na pumayag kayo na maging guest. Kasi yung story niyo, Sir Benj, for sure maraming mai-inspire na maraming tao dyan dumadaan sa konting sakit, konting problema, konting kawalan, nag-give up kagad sa buhay. Na parang gusto kong ipakita sa mga tao na may isang Benj cruise na grabe ang tinding dinaanan sa buhay pero andyan nakatayo. My point is, mas maraming tao may mas matinding pinagdadaanan sa buhay kaysa sa inyo na ito lang naman. So, ang point ko lang, tingnan natin yung mga taong grabe ang pinagdaanan pero andito nakatayo, nakabangon because of their faith, because of their positivity. And isa po kayo, Sir Benj, sa mga hinangan naming tao na ganyan ang faith, ang positivity sa buhay. Thank you, Paulo. Maraming salamat for that inspiring and truthful words. What can I say? I'm so overwhelmed with your show right now. And Sir Benj, bago ko ipasa sa inyo, maglaro lang tayo saglit bago kayo magbigay ng words of wisdom sa mga ano. Okay lang ba maglaro tayo saglit? Oh, sure. Tayo word association. Okay, magbibigay ako ng 3 words, then tell me, Sir Benj, ano yung nagsastruck sa mind nyo tungkol sa word na yon na pwede nyong i-relate, na makokonect sa buhay nyo. Na pwede tayo makapagbigay ng parang advice na rin because of that word. Sure. Ready na kayo? Ready! First word, Sir Benj. Alam naman natin na hindi ako Boya Bunda. So, first word natin, Sir Benj. Entablado, stage. It's where I am most comfortable. Okay. Yeah. Second word, Sir Benj, microphone. I've had my microphone for 15 years now, the same microphone when I bought it, and I take care of it. And it's the same microphone. It's where I voice out my emotion. Wow, galing. Last word. Dito sa last word, sir, mahirapan kayo, hindi kayo familiar sa word na ito. Sige. Very bench. Very bench. Very bench is... Binibigyan ko ng time mag-promote na kayo, sir. No, very bench. It talks about positiveness. It talks about living the life. And it talks about zest in life. It talks about being brave in life. It's like yung ginagawa namin sa company ko ngayon, Very Bench. Sige po. It's a extension of myself. So because it's a strawberry jam, it's a strawberry wine and Bugnay wine. Wow. We label it Very Bench and Louis Kitchen. It's an extension of my... Matitikman ba namin yan, Sir Benj? Makakatikim kami yan? Of course naman. Sige po. So Very Bench is the new norm for me
because as we can say that most of the artists, the singers, don't have enough platform to perform at. And Barry Bench Strawberry Yes. Jam gave me one of the reasons that I am continuing and inspiring people right now. It is where I get my bread Wow. and butter right now, and help other artists and my family as well. Yun. Yun, galing. So sa mga televiewers, sa mga nakikinig po, tangtilikin po natin ang Berry Bench. Mamaya po, Sir Bench, pwede niyo po i-promote yung business niyo, yung pagiging singer entrepreneur ng ating special guest. Grabe. So yun po, palakpakan lang natin si Sir Bench sa kanyang mga achievements. Sir Bench, nakapag-ready po ba kayo ng inyong song para sa ating mga viewers? Mga ano lang, mga 12 songs lang. Okay lang ba 'yon? Kahit 11 lang po, baka kulangin tayo sa time 11. Sige po, yung insight na gusto nyong ibigay sa ano, yung song of your life, baka pwedeng i-share sa mga viewers natin, Sir Bench, para marinig nila yung napakaganda niyong boses. I have a song here. I was supposed to sing my first song. I don't want to talk about it, which is my first single, which made my name. But when you said the song of my life, this song is called Never Enough. Yes. Yes. Alam ko yan, sir. Enough. Kinanta niyo sa wedding namin yan. Yes. That song was, how do I say? When I was struggling with cancer, sometimes people tell to themselves that I have a problem and I will give up. But there's never enough of seeking positiveness and healing sa sarili natin. And there's never enough to give love. There is never enough to say I love you to the person that you love. There is never enough saying that I will not surrender. So when I decided to cover this, thank you. So when I decided to cover this song, I said that I will never quit singing. I will never quit performing. I will never give up inspiring other people. Even though a lot of hard things happened to me already, I will not stop inspiring, because my story may transcend to you, may transcend to other people, and it may give a spark and give them positiveness. I've always said to myself, and one of my mantra is, others' hell is others' heaven. Pag sinabing ikaw may problema kang ganto, sometimes wag kang mag-concentrate na yung buong mundo bumabagsak sa'yo. Tignan mo yung problema ng ibang tao, baka mas mabigat pa. Tama. So this is where the song is coming from. Sige po. Yun, pakinggan po natin ang si Sir Bench Cruz. Thank you. Here's the song. I'm trying to hold my breath, let it stay this way. Can't let this moment end. You set up a dream in me, getting loud now. Can you hear it echoing? Take my hand, will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough, never be enough. 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 Never be enoug
from me. Never, 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 never from me, from me. Never enough, never enough, never enough for me, for me, for me. All the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal, but the night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough, never be enough for me. Never, 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 never for me, for me. Never enough, never enough, never enough for me, for me, for me. For me. Thank you. Galing, galing, galing. Grabe, kaya ko rin yan, sir. Kung ginawa niyo nung bata kayo yan, ang dami yung pandesal yan. Hot pandesal! Hot pandesal! Yan, panalo. Galing. Sir, alam mo kung ganyan ang boses ko, malamang artista na ako. Nako naman, Paolo, wag mong ibigay sa lahat. Gwapong-gwapo ka na, mabait ka pa, tapos magaling ka mo ba? Wag naman lahat. Sir, sige, ito. Meron tayong last 1 minute, sir. Bigay ko na po sa inyo yung time para mag-promote kayo or kung ano gusto yung last message sa mga viewers natin. Yes, I would just Revenge, lahat. Thank you so much, Paolo, and your radio station and your network for giving an opportunity for people like us to transcend their stories and to inspire people. And nagagalak ako dahil merong gantong programa. Baka may mga nakikinig dyan na nawawala na ng pag-asa. My story is my journey is my story, and my story is what will I share to our friends that are listening right now. This is my testimony, and I hope you get inspired. And I promise you that I will take care of my testimony as long as I live. Yun po ang message ko sa inyo. Galing. So, thank you so much, Sir Benj. Maraming salamat sa time na binigay niyo sa amin. Siguro ang insight ko lang sa story ni Sir Benj, your biggest problem will turn into your greatest blessing. Like what happened kay Sir Benj. He did not quit, he did not stop, he did not give up. Yung story niya na nangyari sa buhay niya, hindi niya ginawa itong parang pwedeng sabihin niya, wala na akong pag-asa, ayoko na, gusto ko nang mamatay, whatever, kung ano man. Pero ginawa niya yung doon siya kumuha ng strength dahil alam niya maraming tao because of his story makakabigay siya ng pag-asa, ng hope sa maraming tao, and like what he's doing right now because of his strength na nakabangon siyang muli, maraming tao nakakakuha ng pag-asa because of the story na nangyari kay Sir Benj. Second chance in life, and really miracles do happen. Just don't quit, don't stop, do not give up. Makakabangon kayo. Yun, again, maraming salamat, Sir Benj. Maraming salamat. Please patronize niyo po ang kanyang business, yung Very Benj. I-support po natin ang mga gigs ni Sir Benj din. Yeah, pwede mag-promote ng konti, Sir Paulo? Sure. Very Benj and Louis Kitchen is our factory
is located at 84 Ambuklaw Road, Pakdal. Sa harapan lang po ng Bristol Condominium, and you can get wholesale products there, mga classic American recipe strawberry wine and premium and special premium Bugnay and strawberry wines. And I would like to inspire again, during the pandemic, about 5 months ago, I started cooking 2 kilos of strawberries para gawin ko strawberry jam. And ngayon, every night, my company cooks 150 kilos. Yun po, dapat ma-inspire tayo to never give up whatever po ang darating sa ating pagsusubok. Yan. Thank you, Sir Benz. Yun. Thank you. Maraming salamat, Sir Benz. Again, maraming salamat sa lahat ng viewers ng show na to. Again, I'm Paulo Javellana. You've been a great audience. Thank you, and to God be all the glory. Kita-kits ulit next Monday sa Tenga para sa another episode ng I Am Possible, and I am your host, I Am Possible. Thank you, Sir Ben. Thank you, Paulo. Maraming salamat. Grabe.